Welcome back to a series so in heat. Even Starfire subscribed in today's video. Alrighty mga kaugoy. So marami tayong pag-uusapan ngayon. Actually, dalawa lang ang pag-uusapan natin ngayon mga kaugoy. Kasi trending pa rin to hanggang ngayon at may bagong ang pagbabalik. The return of the legend himself, of the MVP himself, ang pagbabalik ni FLM, mga kaunggoy. Francis Leo Marcos, Norman Mangusin has returned to the realm of content creating, mga kaunggoy. He is back, and he is back with a vengeance. Tapos pag-uusapan din natin tong oh my God, cum laude MSU Sulu graduate cum laude na si Pump Boy na basta ito pangalan niya mga kaugoy, yan po siya. So nagtatrabaho sa gasolinahan pero sobrang talino niya to the point na mas matalino pa siya sa mga ibang mas matalino pa siya sa mga ibang yung mga taong nakaupo sa gobyerno and whatever mga kaunggoy, no? So grabe yung talino niya and ang daming nagsasabi na sayang yung pinag-aralan niya. So pag-uusapan natin yon in today's video mga kaunggoy. Without further ado, let's begin! Let's up those numbers! Alrighty mga kaunggoy, so unahin muna natin tong the MVP. Ngayon, bakit ko nasabi the MVP po ito? Bakit ko tinawag na MVP si FLM? Hindi po dahil isa po siyang magaling or malupit na tao or someone that I look up to. No, that's far from the truth. Kaya ako siya tinatawag na MVP or the legend, mga kaunggoy, is because kung hindi dahil sa kanya, hindi mataas ang kinikita ko sa YouTube ngayon, no? So, Itong masarap kalaban, may tira. Yan ang gusto kong kalaban. Diyan yung makikita sa FLM. we have FLM to thank for the amount of money that I'm getting here on YouTube, mga kaunggoy. And it's very amazing. So, shout out kay FLM. Kayo ang mga tunay na demonyo! May napapakinabangan natin yung pagiging tarantado niya, mga kaunggoy. Pero today, meron tayong update kasi after ito yung title ng video niya eh. My first live in 20 days, mga kaunggoy. So we are officially in the AB era. Ano yung AB? Kung ang AD after death, ito AB after bail, mga kaunggoy. Nandito na po tayo sa after bail era, mga kaunggoy. And sa napapansin ko, mga kaunggoy, naninibago ako sa kanya. Naninibago talaga ako sa kanya talaga kasi he's not the same FLM as before. He's not the same person. It's like a completely different person, mga kaunggoy. As you can see sa channel niya ngayon, mga kaunggoy. Ang dami niyang sineshare na, nakatulong ako sa ganito, tinulungan ko yung mga ganito, ganyan. So, ito yung mga pinapakita niya, mga kaunggoy. Pinapakita niya yung good boy image niya, na good guy siya, pandemic hero siya, tumutulong siya, mga kaunggoy. And I'm not taking that away from him, no, mga kaunggoy, kasi sabi daw ng mga tao na nakatulong daw siya, na yung namimigay daw siya ng sako ng bigas nung pandemic, mga kaunggoy, to the point na even Yorme Isko Moreno himself actually acknowledged the guy, mga kaunggoy. So kahit si Jolo Revilla, di ba, na napansin din siya, mga kaunggoy. So it's actually quite shocking if you ask me, mga kaunggoy. Pero that doesn't excuse him from yung mga stuff na nangyari sa mga OFW and the people that are calling him out, alright? Ang dami pa rin nagko-call out sa kanya. Ang dami pa rin nagsasabi na ginawa niya yung ganito, ganyan, mga kaunggoy. Ang dami pa rin mga lumalaganap na pangyayari, no? Kung sino talaga si FLM, mga kaunggoy. So, I don't even know who to trust at this point, mga kaunggoy. Pero, ay nga, focus tayo dito sa video niyang ito, mga kaunggoy. As you can see, may kasama siya dito. Yan, may kasama siya dito. Sobrang kalmado. Hindi ko pinanood yung buong vlog, pero nakita ko yung parts
sobrang kalmado niya. And ang dami nagsasabi na nagre-recharge pa siya. Kumbaga nagbi-build up pa siya. Kumbaga naka-Zenkai boost siya and nagre-recover pa. Parang para siyang nag-workout no? So isipin nyo na para siyang muscle. After nyo i-workout yung muscle, kailangan ng recovery. So feeling ko nasa recovering stage pa siya as of this moment, mga kaunggoy. Kasi hindi pa siya kasing agresibo tulad nung dati. Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Hindi pa siya kasing tarantado tulad nung dati. Ngayon kasi sobrang kalmado na niya. And I believe this is just a theory, mga kaunggoy. And sa nakikita ko sa mga sa mga bago niyang uploads, ito na video, hindi ito video kundi live to, mga kaunggoy, no? So feeling ko meron na siyang PR or meron na siyang siguro manager or PR na nag-handle ng mga social media niya, na nag-edit ng social media niya. Meron na siya sigurong gumagabay. Feeling ko may nag-a-advise na sa kanya na, wag mong gawin to, wag mong gawin yan, wag mong sabihin yan, mga kaunggoy, no? Galingan mo pa, putang ina mo! Kasi minsan, kailangan natin ng ganon. If you're a social media content creator, we need a PR team. We need people who can guide us na para hindi tayo maging super tarantado, mga kaunggoy, no, sa social media, alright? Oo! Grabe yung character change niya in just 20 days, mga kaunggoy. 20 days, grabe yung yung pagbago niya. No? Sobrang kalmado na niya, no? Pa good boy na siya. And holy shit, ang dami pa ring mga nagdo-donate sa kanya, as you can see. So, tinan natin live chat replay, mga kaunggoy. Ayaw magpakita ng live chat replay. Pero basically, ang dami pa ring nagdo-donate sa kanya, mga kaunggoy. Which is, euro. Nagdo-donate sa kanya na euro, peso, dollar. Nagla-live lang siya. Ang daming 9.99 euros, mga kaunggoy. What the hell, man? I would kill for shit like this, mga kaunggoy. Sa totoo lang. 19 euros. So, kumakain lang siya at nagla-live lang siya. And he is getting donations, mga kaunggoy. What the hell? This is actually like, holy shit. So, ang dami nagko-comment, bounce back on actually ang daming sumusuporta sa kanya ngayon, mga kaunggoy. Ang daming nagsusuporta. Marami pa ring FLM fans at marami pa ring FLM supporters. Kayo ang mga tunay na demonyo! Siguro naniniwala sila sa pagiging pandemic hero niya noon and baka ibalik niya yung pagiging pandemic hero niya. Ngayon, kung trilyonaryo talaga si FLM, mga kaunggoy, no? Sinasabi niya, trilyonaryo siya. Tulungan niya ang bansa ngayon, no? If anybody needs a hero, we need that hero right now. Kasi tumataas na naman ang mga bilihin, mga kaunggoy. We need a hero right now. Okay, ito. Richest Filipinos in Forbes World's Billionaires List 2026. Norman Macosin. 1.3 trillion. Sheesh, what the fuck, man? grabe yung meme na to. Okay. So, yun nga. Eto, nagulat ako sa kanya dito. Nagulat ako dito sa part ng live niya na he is sending a message of peace and prayer amidst global rising fuel prices, mga kaunggoy. Now, if he is a trillionaire, kung trilyonaryo talaga si FLM, ngayon siya tumulong, tumataas na ang fuel prices. At hindi ako magugulat kung pati mga bilihin, bigas, lahat, tataas din yung presyo, mga kaunggoy. Alright? Kasi damay-damay yan basic economics, mga kaunggoy. So, if he is a real trillionaire and pandemic hero siya, ngayon natin ngayon niya ilabas yung pagiging hero niya, mga kaunggoy. Alright? So, ine-encourage niya yung viewers niya to remain prayerful and humble. Holy shit! I would never see the day na manggaling to sa bunganga ni FLM, encouraging his viewers to remain prayerful and humble? Wow!
I guess, feeling ko may nangyari sa loob ng, I don't know, man. May nangyari siguro sa loob na hindi natin alam, no? We don't know what's going on closed doors. Kayo ang mga tunay na demonyo! Or baka magaling lang talaga yung na-hire niyang, ano tawag doon, yung na-hire niyang PR team, mga Konggoy, no? So, let's see. Oo! Kasi hindi pa siya nahihimasmasan. Mali yung prediction ko na in a few days babalik yung pagiging tarantado niya. So, it might take a while before yung pagiging tarantado niya ay bumalik. Kaso meron na siyang manager at may PR team na siya, kaya hindi na siya parang tulad ng dati na simpleng bash sa kanya, bigla niya mumurahin at ibabash din. Hindi na siya tulad ng dati. Ngayon kasi parang hindi na siya tulad ng dati na binabasa kada chat sa live stream niya, mga Konggoy. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ang daming mga shoutouts na pinagsasabi niya, mga Konggoy. Shoutouts from various locations around the globe. Around the globe! Holy shit! Tapos, ang dami din nagbibigay sa kanya na stars, super stickers, gifts during the live stream, mga Konggoy. What the? And hindi po ito yung sapilitan, ha? Donations po ito. Donations po ito galing sa mga tao. Dinodonatean siya. Na nagla-live lang siya at nagkakape. No, mga Konggoy? So, ayun nga, may sinabi rin siya sa live. May sinabi siya sa live na wala na daw siyang plano na maging active sa YouTube or social media. Oo! Tulad nung dati, wala na daw siyang plano na maging active sa social media, mga Konggoy. Which is actually, sa totoo lang, okay lang yon. Pero at the same time, oh my God, like wala na tayong punching bag, wala na tayong pwedeng pagkakitaan, mga Konggoy. So, wag naman, no, don't leave us. Hindi pa kami tapos pagkakitaan ka. No. Oo! Sabi niya, he intends to go live only when he has free time to check on his supporters, mga Konggoy. So, ito pa. Ito yung sobrang nakakagulat. Yung ending ng video niya, may joint prayer. Ako nagulat ako dun eh. Like, si FLM, prayer. Okay, no? So, tingnan natin. Tingnan natin kung nagbagong buhay na talaga siya or maybe this is just his front. Baka front lang niya to and hindi natin alam, baka biglang bumalik yung dating siya, mga Konggoy, no? Like, Diyan nyo makikita sa FLM. the return of the comeback. Alam nyo na yun. Diyan nyo makikita sa FLM. Okay, moving on to this next topic. Pag-usapan natin tong si viral na Caltex boy, mga Konggoy, no? So, isa po siyang cum laude na nagtatrabaho sa gasolinahan. Which is, in my opinion, parang wala namang mali dun, di ba? Wala namang mali dun kasi it's an honest day's work, mga Konggoy, no? Pero, kung isipin nyo, like, may mga iba kasi nung tao na nagsasabi, sayang yung pinag-aralan na ganito kataas yung estado ng pag-aaral niya, pero napunta lang siya sa, gasoline pump boy, mga Konggoy, no? Pero, here's the thing. Ang hirap na kasi kumuha ng trabaho. Whether graduate ka man or hindi, napakahirap kumuha ng trabaho dito sa bansang to. Very hard. Very hard indeed, mga Konggoy, no? So, minsan, parang, we gotta do what we gotta do to survive, mga Konggoy. I was lucky enough na kumikita na ngayon sa YouTube and I'm very thankful for that. Pero, other people are not that lucky, right? So, alam nyo naman, the world is shit. There's nothing we can do. The world is fucking shit and we gotta do to survive. We gotta do what we gotta do to survive the shitstorm. And believe me, 2026, feeling ko may mas malaking shitstorm na papunta. Alright, so yun yung prediction ko. Pero let's see what this guy has to say, alright? Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA
will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So yun na lang. So sabi nila sir, Oh shit. So hanggang April 15 na lang yung fuel ng Pilipinas. And minention niya dito yung actually in if you were to recap his first part, kung i-recap man natin yung first part ng sinabi niya, it's basic supply and demand. It's supply and demand talaga to. Like konti yung supply natin pero yung demand na like wala tayo, we don't have enough resources to give to the people, mga kaunggoy. That's basically it, mga kaunggoy. Hindi enough yung resources na meron tayo para ma-supplyan yung lahat ng humihingi, mga kaunggoy. No? Hanggang April 15 na lang. Sabi, yung stocks ng gas hanggang April 15 na lang. And holy shit. And nakikita natin kung saan-saan. Pataas ng pataas yung presyo ng gas. Yung diesel, yung petrol, basta gas, mga kaugoy. Actually, nakikita ko rin sa mga gas station oh shit. Oh shit ako, oh my God. We're fucked. We're absolutely fucked, mga kaugoy. Now, tataas din siguro yung presyo ng mga yung mga pamasahe, yung mga kaunggoy, kasi lahat yan damay-damay talaga. Alright? So ayun. Matalino to. Nakagulat, mga kaunggoy. And siya yung in-interview, holy shit. Piling ko theory ko lang to. Piling ko mas matalino pa siya sa manager niya. You know what? Fuck it. Siya na lang kaya yung manager. Kasi like mas matalino, feeling ko lang mas matalino siya sa kung sino man yung manager dyan sa Caltex branch na yan. So, make him the manager. Shit. He has the knowledge. sila ng focus mo. No, wala. Hindi ko Wala naintindihan na yung yun. sinabi Yun talaga. Wala nagtanong. tayong No. Hindi ko naintindihan yung sinabi na nagtanong. What did he say? Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Yup. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible tayo. Pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, settle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. Yun lang. Actually, He knows a lot. He knows a lot, mga kaugoy. Grabe. Ito, diploma plus diskarte ang mahalaga. Nagsisikap ka at hindi pabigat sa iba. Well, yeah, that's the great. Ito, magandang paliwanag, basic explanation ng law on supply and demand. Like I said a while ago, high supply, low price, low supply, high supply, low price, low supply, high price. Yeah, that's basically. Walang masama kung nag-work siya sa gasolinahan, ganun talaga sa umpisa, slowly he will learn more and reach where he belongs. God bless you more, sir. Ayun nga. Di pala siya pump boy, supervisor pala. Oh, kaya pala maayos siya mag-explain. Wait, supervisor ba siya? Nagsimula daw siya sa pump boy, nakita ng may-ari may potential kaya ginawang supervisor. Ayun naman pala eh. Supervisor naman na pala siya. So that's yeah, he deserves that shit. Actually, give him a higher give this guy a raise because he deserves it, mga kaugoy. He has the brains to become like a alam niyo yun. Nakakapanghinayang na sa bansa natin wala masyado maganda opportunity para sa mga nakapagtapos pag-aaral ng college. Need pa mag-ibang bansa mismo. Actually, ito base sa experience ko. Nakikita ko to, napapansin ko to sa paligid ko and nagugulat ako. It boggles my mind.
kung sino pa yung mga nagtapos ng college or patapos na sila sa college, sila pa ang nagtatanong sa akin, Manong, penge naman ng connections, saan kumuha ng magandang work? What the fuck, man? And here I am. Hindi nakapagtapos ng college. Sa akin sila humingi ng advice? Saan makakuha ng connections sa work? What? Ang pagkakaalam ko, once na nakagraduate ka na ng college, lahat ng mga connections lalapit na sa'yo. Yun yung pagkakaalam ko noon. Pero, reality slapped me in the face na minsan, wala sa pag-aaral yan, nasa diskarte yan, and sa kung ano man yung ibibigay sa'yo ni Lord, mga kaunggoy, no? So, yun yung nangyari sa akin. No, it just so happens na ewan ko, parang ginamit ko lang yung strategic mind ko na para magkaroon ng connections and shit, and I fought tooth and nail to get to where I am right now, mga kaunggoy. Yun lang naman yun eh, like minsan nasa strategy yun, mga kaunggoy, no, sa kung paano mo i-handle yung buhay niyo, mga kaunggoy. Wala sa pag-aaral yun, mga kaunggoy, feeling ko. Kasi maraming mga kakagraduate lang ng college na ngayon, hirap na hirap kumuha ng trabaho na matino or trabaho, mga kaunggoy. And most of the time, para ka maging successful, una, kailangan mo ng connections. Pangalawa, kailangan mo ng backer. Importante talaga na may backer ka sa loob, may kilala ka sa loob, mga kaunggoy. So, importante talaga ang connections, mga kaunggoy. And strategy and street smarts, mga kaunggoy. Basic shit, mga kaunggoy. So, ayun, marami pang marami pang nagsasabi dito, mga kaunggoy, na yun nga, sayang daw yung pinag-aralan, bla 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 bla, ganon, bla 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 bla, supervisor siya. So marami pa yung mga kaunggoy. Ito naman yun. Para makatipid tayo sa enerhiya, huwag tayo oh my God. Ito nga, ang dami din nagsasabi na mas matalino pa siya sa mga ibang nakaupo sa government, mga kaunggoy. And that's a fact. Alam ko yun. Nakikita namin, mga kaunggoy. Alright? Anyway, what are your thoughts on this video, on this legendary series, mga kaunggoy? Sana marami pang mga issues at marami pang mga trending topics before the month ends para mas malaki pa yung kikitain natin sa YouTube, mga kaunggoy. Alright, and that's the bottom line because Manong Jared said so. Alright, I gotta head out.